Magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig sa channel na Bagyo sa Pamilya. Kwento tungkol sa biyenan na nag-asawa ng binatilyong 23 taong gulang, isang linggo silang magkasama sa kwarto at hindi lumalabas. Binuksan ko ang pinto at natulala sa nakita ko. Hapon sa Maynila, taglagas na hangin, dahon ng nara sa labas ng barangay sa Quezon City, basang-basang dahon sa kalsada pagkatapos ng maulang ulan. Malayo ang tunog ng kutsilyo sa paghiwa ng gulay, amoy ng mainit na sabaw sa kusina. Pero sa bahay namin, malamig ang hangin dahil sa ibang dahilan. Mga tuntunin. Ako si Maria Luisa, 5 taon ng manugang, nakatira sa 3 palapag na bahay, matatag na parang otoridad ng biyenan ko, si Donna Carmen. Asawa ko si Ramon, mabait at mahal ang misis, pero kapag nagsalita ang nanay niya, bigla siyang lumiliit. Anak ko si Paolo, 4 na taong gulang, si Nina 2 taong gulang. Dahil sa kanila, minsan akong naniwala sa kasabihan na isang sakripisyo, siyam na biyaya. Hanggang sa mapagtanto ko na kung masyadong magtiis, magiging parang basahan na tinatapakan ang dangal. Sa bahay na to, kahit ang kutsara na mali ang pagkakalagay ay pinapansin. Ang pinaghugasan na mangkok ay dapat nakasabit ng tama ang hawakan. Sinelas sa loob ng bahay dapat nakatutok palabas ang dulo para sa swerte. Kapag mali ako, hindi siya sumigaw, tinitingnan lang niya ako saka sasabihin ang isang pangungusap na sapat para mapula ang mukha ko. Ang mabuting manugang ay nagdudulot ng kapayapaan sa bahay. Parang payo pero talagang para itigil ang bibig. Sa labas, kapag nakikita si Donna Carmen, pinupuri siya na mabait at magalang magsalita. Tama. Matalas siya na parang kutsilyo na pinakintab, hindi bastos, hindi sumisigaw pero bawat salita ay may tinik. Minsan pinagalitan niya ako sa harap ng kamag-anak dahil sobrang puno ng tasa ang tsa. Ngumiti siya ng mahinhin, kung marunong ka, matuto ka, kung hindi, magdurusa ka. Tahimik ang buong hapag. Nilunok ko ang hiya at galit. Si Ramon naman, hindi siya masama, alam niyang buhatin si Nina para matulog, bumili ng tamang gatas para kay Paolo, pero kapag humingi ako ng tulong, sabi niya, sabihin mo kay nanay, mahal. At humihina siya ng malalim. Pasensya na, mahirap talaga si nanay. May isang beses, nasabi ko, asawa mo ba ako o estudyante ni nanay? Ngumiti siya ng pilit, nanay ang nagpalaki sa akin. Ang pagiging mabuting anak ay mainit pakinggan pero kapag mali ang lagay, naging dahilan na lang. Hanggang sa isang Biyernes na hapon, nagbago ang lahat. Galing ako sa palengke, may dalang hito, kangkong at suka. Malamig na ang panahon, magluluto ako ng sinigang para madaling kainin. Si Paolo tumatakbo sa bakuran. Si Nina nakahawak sa paa ko, gustong buhatin. Habang naghuhugas ako ng isda, bumaba si Donna Carmen. Nakasweater na kulay ube, mas makapal ang kolorit kaysa dati. Umupo siya sa mesa, kumatok ng mahina ang chopsticks sa mangkok bilang senyales. Dahan-dahan niyang sinabi, may sasabihin si nanay. Inilapag ni Ramon ang chopsticks. Ano po yon, nanay? Binuhat niya ang tasa ng tsa, hinipan ng dahan-dahan. Mag-aasawa si nanay. Natigilan ako, si Paolo tumingala ng inosente. Sino po ang asawa ni Lola? Si Nina pumapalakpak dahil akala niya biro. Si Ramon napasigaw. Nanay, ano pong sinasabi niyo? Tumingin ng diretsyo si Donna Carmen. Diego ang pangalan niya, 23 taong gulang. 23, umalinggaw sa tenga ko. Hindi ko hinuhusgahan ang pag-ibig ng kahit sino, pero ang agwat ng edad na yon ay nagpalamig sa likod ko. Namutla si Ramon, mahinang tanong, naisip niyo na po ba talaga yan? Inilapag ni Donna Carmen ang tasa ng malakas. Buong buhay ko, para sa inyo. Ngayon, para kay nanay na. Sino man sumali, tiis niya. Hindi malakas ang boses pero mabigat na parang bato. Naalala ko ang kasabihan na ang buhay ay mas mataas sa pagtitiis pero dapat may dangal, kung hindi, kahihiyan. Sinubukan kong magalang. Po, kung masaya po kay nanay, masaya rin kami. Ngumisi si Donna Carmen, mabuti at alam mo ang lugar mo. Ang mabuti ay ang manahimik. Tumingin si Ramon sa akin, mata puno ng pakiusap. Huwag mong ipahiya si nanay. Donna Carmen agad na sinabi, sa susunod na linggo, maliit lang pero marangal. Manugang, tulungan mo si nanay, huwag ipahiya ang pamilya. Natigil ako. Ganun kabilis po. Tumingin siya ng malamig, mabilis o mabagal, desisyon ko yan, tandaan mo ang lugar mo. Ang salitang lugar ay bumagsak ng tuyo sa hapag. Agad na sumagot si Ramon, po, ayusin ko po.
Tumayo si Donna Carmen. Sige, kain na kayo, akyat na si nanay. Lumakad siya pataas, tunog ng tsinelas sa hagdan ay pantay-pantay. Nakita ko sa kamay niya ang isang bungkos ng papeles na kulay kayumanggi. Diretso siya sa ikatlong palapag, kung saan itinatago ang mga titulo, papeles ng bahay at karapatan sa desisyon ng pamilya. Si Ramon parang nawalan ng hangin. Hinintay ko siyang magsalita, kahit para tanungin ulit si nanay, pero huminga lang siya ng malalim. Tiisin mo na, desisyon na ni nanay. Sumagot ako ng mahina hanggang magalit ako sa sarili. Sanay na ako. Sanay pero sa loob ko, may maliit na bitak na sumakit. Mga araw pagkatapos noon, ang tatlong palapag na bahay ay parang pugad ng bubuyog na sinipa, dami ng tao, dami ng usapan. Tuloy-tuloy ang tawag sa telepono, parang nagre-rehearse ang biyenan ko. Ako naman, abala sa gawaing bahay, pinipigilan si Paolo na mag-drawing sa dingding, dinadala si Nina na umiiyak dahil malamig. Binigay sa akin ni Ramon ang mahabang listahan, pagkain, upa ng venue, imbitasyon. Parang binigay na target. Tanong ko ng mahina, hindi ba nakakapagtaka? Kumunot ang noo ni Ramon. Huwag kang ganyan, desisyon na ni nanay, gawin natin ng maayos. Tumawa ako ng mapait. Maayos para kanino? Para sa iba o para sa takot na mapahiya? Natakot si Ramon sa salitang mapahiya. May reputasyon ang pamilya natin, alam mo yon. Sa araw ng kasal, maulat sa Maynila, malakas ang hangin sa eskinita. Sabi nila, kapag hangin ng taglamig, madalas may gulo. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang lumabas ako sa bakuran at nakita ang mga sasakyan na puno, malakas ang musika mula sa speaker, tawa ng kamag-anak. Puno ang upuan sa unang palapag, amoy ng adobong manok, lumpia at pritong baboy sa buong bahay. Mukhang masaya pero para sa akin, parang investigasyon. Lumitaw si Donna Carmen na nakabarong Tagalog na kulay esmeralda, buhok na nakapulupot, makapal ang make-up. Saan man siya pumunta, nagbibigayan ng daan ang mga tao. Tita Mary sa kamag-anak ng asawa ang humila sa akin at bulong na naririnig ng lahat. Luisa, grabe talaga ang biyenan mo, nag-asawa ng bata ha. Sumagot ako bilang mabuting manugang. Po, basta masaya si nanay, okay lang po. Tumawa si Tita Mary ng mapait. Na, kung saan ituro ng magulang, doon upo ang anak. Pero dito, parang nanay ang nagturo sa buong pamilya. Habang aalis ako, pumasok si Diego. Mas gwapo sa totoong buhay kaysa sa litrato ng kasal, matangkad, maputi, buhok na maayos, puting polo na fitted. May dala siyang basket ng prutas mula sa probinsya, ngiti na perpekto. Yumuko siya kay Doña Carmen bago tumingin sa paligid at tumigil. Ikaw ba si Ate Luisa? Ngumiti si Diego, boses na malambot. Ako si Diego, salamat sa tulong ninyo ni Kuya Ramon para kay nanay. Ang salitang Ate Luisa ay mukhang magalang pero parang kalkulado. Tinawag akong ate para maging mabait sa kamag-anak at ilagay ang sarili bilang bata na mabait. Tumango ako ng may distansya. Ako si Luisa, relax ka lang. Bahagyang itinaas ni Diego ang kilay, parang nahuli niya ang salitang ka at nilunok. Lumapit siya kay Ramon, nag-abot ng kamay. Kuya, narinig ko kay nanay na mabait ka at mabuting anak. Nahihiyang nagkamay si Ramon. Kamusta? Napansin ko ang kamay ni Diego, malinis ang kuko, may singsing na makintab, hindi mukhang manggagawa. Sa lahat ng kausap niya, may linya siyang handa. Salamat po. Alam ko po. Parang memorized. Pinupuri ng iba na magaling siya. Pero sa loob ko, isang salita lang, masyadong matamis, baka may lason. Ang seremonya ay maikli pero may tamang ritual para mapasaya si Donna Carmen. Sa pagtataas ng baso, tumayo siya sa gitna ng sala, malakas at malinaw ang boses. Buong buhay ko para sa mga anak ko. Ngayon, mag-aasawa ako para mabuhay ulit, sino man makialam, tiis niya. Tumingin siya sa kamag-anak na parang hinahamon. Sino man sumali, tiis niya. Tahimik ang buong kwarto sandali. May umubo. Si Ramon sa tabi ko, tensyon ang balikat. Alam ko natatakot siyang mapahiya si nanay hanggang nakalimutan niyang tingnan kung saan ako nakatayo sa kwentong ito. Sa paghahain ng pagkain, abala ako sa pagdadala ng sabaw ng gulay, pag-aayos ng pinggan. Dumaan si Diego, tumulong magdala ng isang tray, malakas na sabi, Ate Luisa, ako na, bantayan mo ang mga bata. Mukhang puntos iyon, pero ang mata niya ay mabilis na lumipat sa hagdan.
Nahuli ko ng malinaw ang sandaling iyon, hindi titingin ng bisita kundi parang nag-appraise. Tiningnan niya ang rehas na kahoy, ang kisami, ang sulok ng aparador kung saan itinatago ni Donna Carmen ang susi at papeles, pagkatapos tumingin sa ikatlong palapag kung saan sarado ang pinto ng kwarto niya. Habang nagdaraan ako, dahan-dahan akong naglakad. Akala ni Diego walang nakakita, umingiti pa rin pero matagal ang tingin niya, matagal hanggang nabalisa ako. Hinila ako ni Ramon sa likod ng kusina habang nag-inuman ang mga bisita. Huwag kang magmukhang galit, baka sabihin hindi kami magalang kay nanay. Tanong ko ng mahina pero matalim. Nakita mo ba kung paano niya tiningnan ang bahay natin na parang ari-arian? Itinaboy ni Ramon. Iniisip mo lang yon. Bata pa, normal na magtingin-tingin. Tumingin ako ng diretsyo. Normal ang tingin sa tao at kamag-anak, hindi diretsyo sa ikatlong palapag na parang nagbibilang. Kumunot si Ramon. Luisa, please. Sarado na tayo, basta masaya si nanay. Hindi na ako nagmalaki. Ang salitang masaya si nanay ay parang takip na sumara sa lahat ng salita ko. Sa huli ng salusalo, unti-unting umuwi ang mga bisita. Sa bakuran, amoy pa rin ng insenso at alak. Si Diego mag-isa malapit sa hagdan, naglalaro ng lighter, mata nakaangat sa ikatlong palapag. Dumaan ako, tumingin siya at mumiti. Ang taas talaga ng bahay niyo, ate. Siguro malamig sa itaas. Sumagot ako ng maikli. Malamig o mainit, depende sa may-ari. Tumawa siya ng mahina. Tanong ko lang naman. Binuhat ko si Nina na nakatulog sa upuan, bigla kong naalala ang sinasabi ng lola ko, tingnan ang tao kapag hindi siya nagpapanggap. Magaling magpanggap si Diego pero ang mata niya kanina ay hindi napanggap. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, maaga akong nagising. Hindi dahil sa trabaho kundi dahil may bagong estranghero sa bahay. Binantayan ko gamit ang sarili kong mata. Madilim pa ang langit, malamig ang hangin sa butas ng pinto. Nagluto ako ng lugaw para kay Paolo, ininit ang gatas ni Nina. Naririnig ko ang yabag sa ikalawang palapag. Dumating si Diego sa pintuan ng kusina, naka-shirt na maayos, buhok na suklay. Umiti siya, Ate Luisa, tulungan kita maghugas ng gulay. Sinimulan niyang hugasan ng maayos, walang talsik. Ang estilo niyang perpekto ay nakakapagpaamo ng puso. Bumaba si Donna Carmen, iba na sa dati, wala nang malamig na tingin. Nakakardigan na maliwanag, may hikaw na maliit, mahinahon ang galaw na parang natatakot masira ang mood. Tumingin siya kay Diego na naghuhugas at mumiti. Tingnan mo, ang lalaking marunong magkusina ang tunay na nagmamahal sa asawa. Muntik akong mabilaukan sa sinabing iyon na ginamit niya dati para pagalitan si Ramon kapag nakakalimutan nito ang gawain. Tumahimik ako. Totoo nga, ang bago ay may pribilehiyo, ang luma ay sanay na mapuna. Bumaba si Ramon, nakita ang eksena at huminga ng maluwag. Bulong niya sa akin, tingnan mo, maayos naman siya. Hindi ako sumagot agad, tinitingnan ko kung paano niya inilagay ang basket ng gulay sa gilid ng lababo, nakaharap palabas, parang matagal na siyang nandito. Matamlay na lumipas ang almusal, si Diego mismo ang nagpakain kay Nina ng 2 kutsara ng lugaw. Tumawa si Nina at yumakap sa lig niya. Matubig ang mata ni Donna Carmen. May affinity ang bata kay Daddy. Nakaramdam ako ng kilabot sa salitang Daddy pero pinigilan ko. Malapit ng tanghali, sinabi ni Donna Carmen na kunin ko ang sewing kit sa kwarto niya para ayusin ang damit ni Paolo. Umakyat ako sa ikatlong palapag, sa harap ng pintuan na laging bawal. Dati, kakatok lang ako at maghihintay. Ngayon, nakabukas na ito, mabango ang kwarto ng bagong pabango. Habang kinukuha ko ang kit, napansin ko sa mesa ang isang folder na kulay kayumanggi na may pulang tali. Si Donna Carmen ay nakatayo sa harap ng salamin, nakita niyang tumitingin ako at sinabi ng mahina pero matigas. Papeles ko yan, huwag kang mausisa. Sumagot ako ng mahina. Naisip ko lang na dapat itago ng mabuti ang papeles ng bahay, maraming tao ngayon. Biglang tumingin si Donna Carmen na wala ang ngiti. Sino ang tinutukoy mo? Pinanatili ko ang boses. Wala po, sinasabi ko lang na para sa seguridad. Ngumisi si Donna Carmen. Seguridad para kay nanay o para sayo? Natigil ako sandali. Ang tanong na yon ay nagpapaalala ng posisyon ko. Bilang manugang, wala akong karapatang mag-alala, serbisyo lang. Yumuko ako. Para sa buong pamilya. Kinawayan niya.
Magluto ka na, huwag kang matuto ng bastos bago pa manalo. Ang salita ay mahina pero masakit. Kinuha ko ang kit at lumabas, sinasabi sa sarili na kahit tama, mali pa rin kapag labag sa gusto niya. Hapon na yon, nagluto ako ng hapunan para kay Paolo at Nina. Naghahanda na ako ng kanilang pagkain para maaga matulog dahil may pasok bukas. Si Ramon ay kumain ng kaunti lang dahil may tawag sa cellphone. Narinig ko sa balkon ang boses niya na mahina pero malinaw, kailangan po ng puhunan, nanay, pwede bang tulungan niyo? Nakatayo ako sa kusina, hinahalo ang sabaw, pero nasa isip ko na ang mga papeles na kulay kayumanggi na nakita ko dati sa kwarto ni Donna Carmen. Gabi na nang matulog ang mga bata, umupo ako sa gilid ng kama, binuksan ang maliit na notebook at nagsulat ng mga bagay na dapat tandaan, hindi para maghanap ng butas, kundi para manatiling malinaw ang isip ko. Sinulat ko ang oras na bumaba si Diego, ugali niya, mga text ni Donna Carmen, mga sinabi ni Ramon. Kung baligtarin man balang araw ang lahat, may maipapakita pa rin akong pruweba para hindi ako magmukhang sinungaling. Ayaw ko na ng iyak para ipaglaban ang sarili. Sa bahay na to, ang luha ay tanda lang ng kahinaan, at ang mga nananakop ay laging pipili ng mahina para durugin. Tiningnan ko ang dalawang anak na mahimbing ang tulog. Sabi ko sa sarili, kahit ako ang magtiis ng kaunti, hindi ko hahayaang lumaki sila sa bahay na binabastos ang kanilang ina araw-araw. Gabi na yon, hindi ako nakatulog ng mahimbing, pero iba na sa dati, wala ng kalituhan. May lamig na kalmado sa loob ko, parang taong nakaligtas sa ulan at alam na kung paano hawakan ang payong ng tama. Bigla akong nagising dahil sa mahinang tunog ng papel na kinakaladkad. 2:57 sa orasan. Dilim ang buong bahay. Tanging ilaw mula sa night lamp ang dilaw na sumasalamin sa dingding. Si Paolo mahimbing sa tabi ko, sinina sa crib na katabi, bibig na nakabuka na parang nananaginip ng candy. Muling may tunog ng pagkaladkad, kasabay ng tunog ng upuan na hinila. Hindi yon gawa ng bata na nahulog ang laruan. May layunin yon, may ritmo, at galing sa itaas. Tumayo ako, puso ko'y mabilis ang tibok. Hindi ko ginising si Ramon dahil alam kong sasabihin niya, huwag kang magmalaki. Pero kung manahimik lang ako, parang sarili ko ang binubulag. Lumabas ako ng kwarto nang walang sapatos, malamig ang sahig sa paa. Dahan-dahang isinara ko ang pinto para hindi magising si Paolo. Ilang hakbang pa, narinig ko ang boses na hindi malinaw pero lalaking boses, parang nag-uutos. Huminto ako sa hagdan, pinakikinggan. Sa landing ng ikalawang palapag, tumigil ako. Mula rito, kita ko ang dilim sa itaas at anino ng rehas na kahoy. Hindi ako naglakas loob umakyat pa. Sa buhay, alam mo ang sarili at kalaban, ngayon, sapat na sa akin ang malaman ang kailangan para protektahan ang sarili, hindi na kailangang sumugod sa panganib. Naririnig ko ang boses ni Donna Carmen, mahina at putol-putol. Ginawa ko na po, ano pa bang gusto mo? Natigilan ako. Ang salitang po mula sa bibig niya na dating ako sa harap ng lahat, bakit bigla naging ganyan? Sumagot si Diego, malamig at diretsyo. Kapag natapos mo ng pirmahan, tatanggalin ko na. Ang salitang tatanggalin ko ay parang kutsilyo. Malinaw na narinig ko. Si Donna Carmen ay humagulgol, pinipigilan pero nabibiyak. Huwag mong ipadala, hindi ko kakayanin. Sa dilim, hinawakan ko ng mahigpit ang handrail. Ang babaeng to na buong buhay ay nag-ingat ng mukha, mas mahalaga pa sa kanya ang opinyon ng iba kaysa sa hapagkainan nila, ngayon ay sinasabing hindi ko kakayanin. Ibig sabihin, nasa dulo na siya ng tali. Tumawa ng mahina si Diego, walang awa. Kung hindi mo gagawin ng maayos, bukas ipopost ko sa internet. Parang binuhusan ako ng yelo. Ang internet ay parang biro pero para sa kanya, iyon ang paraan para patayin ang isang buhay na pagkatao. Sa edad ni Donna Carmen, mas mabigat pa ang dangal kaysa pera, isang bagay na marumi lang ang kailangan para sirain ang buong buhay. Nanginginig si Donna Carmen. Pera na ang binigay ko, ano pa? Sagot ni Diego, parang nagbabasa ng listahan. Pera ay pera, bahay ay bahay. Kapag napirmahan mo na sa pangalan ko, kung gusto mong tahimik, tahimik ka na lang. Kinagat ko ang labi para hindi ako mapasigaw. Kaya pala ang mga transfer na nakita ko noon ay bahagi lang ng dulo, ang totoong layunin ay ang titulo ng bahay. Naalala ko ang tingin ni Diego sa ikatlong palapag noong araw ng kasal, ang folder na kayumanggi, lahat ay nagkakasundo na nakakakilabot. Tumango si Donna Carmen ng mahina. Pirma, natatanggalin mo na ba talaga? Tumawa ulit si Diego.
Kapag natapos, may itatago pa rin ako para hindi ka makapagmalaki. Naramdaman ko ang init sa leg. Pinipirmahan na, itinatago pa rin, walang takas na, parang tali na higit ng humihigpit. Humagulgol si Donna Carmen. Ako ang biyana nila, hindi ko kaya. Ginalaw ni Diego ang boses ng mas malakas. Biyenan o may-ari, wala akong pakialam. Alam mo lang ang isang bagay, sinusunod mo ako. Sa isip ko, biglang sumagi ang kasabihan, matigas man ang balat ng lansons, may kuko pa ring matalim. Pero nasaan ang kuko ko? Sa bahay na to, parang katulong lang ako. Huminga ako ng malalim, pinilit ang sarili na maging kalmado. Ang galit ngayon ay makikinabang lang sa may hawak ng talim. Naririnig ko ang paglilipat ng papel, tunog ng ballpen sa mesa. Sinabi ni Diego ng dahan-dahan, malinaw na parang naglalagay ng selyo. Dito ka pumirma, dito ka pumirma. Huwag nang magmalaki. Nanginginig si Donna Carmen. Bigyan mo ako ng oras, tumawa si Diego, may kaunting kasiyahan. Oras? Hanggang umaga lang. Kung hindi, bukas makikita mo ang sarili mo sa internet. Isinara ko ang mata sandali. Ang salitang internet ay parang biro pero iyon ang pagpatay sa isang tao gamit ang opinyon ng publiko. Bigla kong naintindihan kung bakit kakaiba si Donna Carmen nitong mga nakaraang araw, nakakulong siya sa isang hawla na hindi nakikita, lalong sumasakit habang lumalaban. Lumayo ako ng isang hakbang, natatakot na mahuli. Malambot ang paa ko na parang noodles pero malinaw ang isip. Hindi ako pwedeng sumugod at kumatok, lalong hindi ko pwedeng sabihin agad kay Ramon. Kung wala akong matibay na pruweba, ako na naman ang sisihin sa paggawa ng kwento, at si Donna Carmen ay lalong matatakot at itatanggi. Bumalik ako sa kwarto, dahan-dahang isinara ang pinto. Humiga ako sa tabi ni Paolo, tinitingnan ang dalawang anak na natutulog ng mahimbing. Mata ko'y nanunuot pero hindi ako umiyak ng malakas. Sa loob ko, may nagiging desisyon na malamig at malinaw na parang kutsilyo sa tamang lugar. Sabi nga, kapag madalas kang maglakad sa dilim, makakasalubong mo ang aswang. Pero naintindihan ko, minsan, ang aswang ay nasa loob mismo ng bahay, nagsasalita ng matamis sa harap ng iba, tapos ginagamit ang salitang dangal para sakalin ang nasa loob. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa dati. Hindi dahil sa gawain kundi takot akong mahuli ang pagkakataon. Nagluto ako ng lugaw na may giniling para kay Paolo, nagpainit ng pandesal para kay Nina, saka dinala si Paolo sa tricycle papuntang art class sa dulo ng barangay. Malamig ang umaga, hamog sa dahon. Itinaas ko ang kwelyo pero malamig pa rin. Uri ng lamig ng taong nakarinig ng banta 3:00 ng madaling araw. Pagbalik sa bahay, walang tao sa sala. Umalis na raw si Ramon para sa trabaho. Tiningnan ko ang upuan niya, walang laman na parang paraan niya ng pag-iwas sa lahat. Sinabi ko sa sarili, manatiling malinaw ang isip. Mga 9:00, bumukas ang pinto sa ikatlong palapag. Bumaba si Donna Carmen, maayos ang makeup pero malabo ang mata na parang hindi nakatulog. Hindi niya ako tiningnan, diretso sa pintuan. Lalabas lang ako sandali, sabi niya ng pilit na normal ang boses pero matigas. Sumunod si Diego, nakapolo na maayos, may hawak na susi ng sasakyan, mumingiti. Ate Luisa, bantayan mo ang bahay ha, kami ni nanay. Magalang ang salita pero malamig ang tingin. Hindi niya hinintay ang sagot ko, gusto lang niyang malaman ko ang lugar ko. Pagkaalis nila, parang huminga ang buong bahay. Tumayo ako sa gitna ng sala, tumingin sa hagdan. Sa maraming araw, ang ikatlong palapag ay parang kahon na nakalok, at ang susi ay nasa kamay ng hindi dapat pagkatiwalaan. Hindi ko pwedeng basta-bastang maghanap na parang sa pelikula. Lalong hindi ko pwedeng magmalaki at masisi bilang bastos na manugang. Kailangan ko ng tamang dahilan, tamang papel. Umupo ako at nag-text kay Donna Carmen ng maikli at maingat, Nanay po, pupuntahan ko po ang gamot ninyo sa blood pressure at sleeping pills na nasa medicine cabinet. Baka po nakalimutan nyo dalhin. Hinintay ko ang sagot, tibok ng puso na parang nasa harap ng exam room. Ilang segundo lang, sumagot siya ng maikli, sige, kunin mo. Isang sige lang pero parang binuksan niya ng bahagya ang pinto. Alam ko, binibigyan niya ako ng pahintulot. Baka hindi niya kayang humingi ng tulong ng direkta, pero inilagay niya ang maliit na bato bilang senyales. Binuhat ko si Nina na may laruang building blocks sa sala, sinabi, maghintay ka rito ha, anak. Tumango siya, hawak pa rin ang piraso. Mabilis pero hindi nagmamadali ako umakyat, ang nagmamadali ay madaling mahuli.
Tahimik sa ikatlong palapag. Sa harap ng medicine cabinet sa hallway, maliit na aparador na kahoy na dati laging nakalock. Nakita ko na may susi yon pero hindi ko alam kung nasaan. Tumingin ako sa drawer sa tabi, at naroon ang susi, nakalagay ng malinaw na parang sadyang iniwan. Kinuha ko, bahagyang nanginginig ang kamay, binuksan ko, bumukas ang kabinet. Loob ay bitamina, gamot sa tiyan, gamot sa sipon na maayos ang pagkakaayos. Nagkunwari akong naghahanap ng gamot para maging natural, pero ang mata ko ay nasa likod. Tama nga ang hinala ko. Sa likod ng malaking bote ng bitamina, may itim na manipis, isang extra phone. Kinuha ko, malamig ang kamay. Hindi to phone namin ni Ramon. Hindi ako nagtagal, pumasok ako sa kwarto ni Doña Carmen, bahagyang isinara ang pinto para hindi makita mula sa hallway, saka binuksan ang screen. May pattern lock. Nilunok ko ang laway. Ang ganitong lock ay madaling hulaan kung nakita mo na. At nakita ko na, kagabi, nakita ko kung paano hinila ni Diego ang daliri sa screen. Huminga ako ng malalim, sinubukan ko ang parehong galaw. Bumukas ang screen. Tibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib. Hindi ako nagdiwang. Natatakot ako. Takot sa makikita ko, takot sa pagkakamali, takot na may notification na lalabas at mahahalata ni Diego pag-uwi. Hindi ako nagbukas ng marami, diretsyo sa folder ng photos at videos. May folder na mukhang walang halaga na documents, ayon sa PETSA, may ilang file na may cloud icon, ibig sabihin, nakasync, kahit kunin ang phone, hindi sigurado na maliligtas. Pinindot ko ang isang maikling clip, ilang segundo lang para makumpirma. Sa screen, si Doña Carmen, mata puno ng takot, balikat na nakaikot, at sa gilid, si Diego na sumulyap sa kamera at mumiti ng mahina. Ngiti ng taong hawak ang tali. Pinatay ko agad. Hindi ko na tinuloy. Ang pagtingin pa ay magpapahina sa akin bago pa ako makatayo. Bumalik ako sa home screen, tiningnan ang SRenay account. Wala nang oras para baguhin ang password, isang mali lang, magla-log out at malalaman niya agad. Tanging tandaan ko ang username at isang detalye, naka-off ang notification sound, sadyang ginawa ni Diego para hindi mahuli. Inilagay ko ulit ang phone sa likod ng bitamina, inayos lahat na parang hindi nagalaw. Kinuha ko ang 2 tunay na gamot sa blood pressure, inilagay sa bulsa. Bago lumabas, tumigil ako sandali, pinakikinggan. Tahimik pa rin ang bahay, tanging tunog ni Nina na nilalaro ang blocks sa baba. Bumaba ako, naupo sandali sa upuan bago makahinga ng maluwag. Tiningnan ko ang gamot sa kamay ko at natawa ng mapait. Humingi ako ng pahintulot para kunin ang gamot, pero ang hinawakan ko ay laso ng iba. Tumakbo si Nina sa akin, yumakap sa paa, iniabot ang block. Binuhat ko siya, hinalikan sa noo, at sinabi sa sarili, lahat ng ginagawa ko ay hindi para manalo ng mayabang, kundi para hindi lumaki ang mga anak ko sa bahay na araw-araw ay binabastos ang kanilang ina. Inilagay ko ang gamot sa bag at tahimik na naitala sa isip ang lahat ng nakita. Hindi kailangan ng marami, sapat na para balang araw, kapag sinabi ng iba na nagsisinungaling ako, makatayo ako at sabihin hindi ako sinungaling, tumigil lang ako sa pagiging bulag. Hinintay ko ang tamang sandali, hindi sa galit, hindi sa iyak, kundi kapag sapat na ang kalmado ko para magsalita ng hindi natitinag. Hapon na yon, pag-uwi ni Paolo mula sa klase, kumain muna siya tapos naglaro ng Lego sa kwarto. Si Nina ay nakahiga sa hita ko, naglalaro ng hair clip. Tiningnan ko ang mga anak sandali, saka nag-text kay Ramon, umuwi ka ng maaga mamaya, kailangan nating mag-usap. Pag-uwi ni Ramon, pagod ang mukha. Pagpasok pa lang, tanong agad, ano to? Nag-away ka na naman ba kay nanay? Inilagay ko ang baso ng tubig, tumingin ng diretsyo. Hindi ako nag-aaway. Gusto ko lang pakinggan mo ako isang beses, tapos ikaw na ang magdesisyon. Huminga siya ng malalim. Sige, ano yon? Hindi ko binanggit ang video. Nagsimula ako sa bagay na hindi niya matatanggihan. Alam mo bang pinipilit si nanay na pumirma ng papeles? Natigilan si Ramon pero pinilit na maging kalmado. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sumagot ako. Naririnig ko at nakikita ko na may mali. Kumunot ang noo niya. Luisa, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano ang narinig mo? Pinababa ko ang boses, inilagay ang bawat salita ng malinaw. Ginagamit ni Diego ang isang bagay para takutin si nanay. Kailangan mo lang maintindihan, hindi siya nagpapahinga, natatakot siya. Tumawa si Ramon ng pilit, gustong itaboy ang usapan.
Huwag kang magmalaki, malakas si nanay, sino ang makakatakot sa kanya? Hinanap ko ang lakas para hindi maapektuhan ng sinabi niya. Malakas man, may kahinaan. Para kay nanay, iyon ang dangal. Tumayo si Ramon, naglakad-lakad ng 2 beses, saka humarap. Kung sigurado ka, bakit hindi mo sinabi ng harapan kay nanay? Sumagot ako agad. Gusto kong sabihin muna sa'yo para hindi mapahiya si nanay. Naiintindihan mo ba? Pinoprotektahan ko siya. Tumigil si Ramon sandali, nagbago ang mukha. Doon, narinig namin ang yabag ng tsinelas mula sa hagdan. Bumaba si Donna Carmen, maayos ang damit, may hawak na cellphone. Sumunod si Diego, naka-bright polo, buhok na maayos. Pagkakita sa amin ni Ramon sa sala, umiti siya ng tama. Uy, may meeting ba ang pamilya? Alam ko, hindi na maiiwasan. Tumingin ako kay Donna Carmen ng may galang. Nanay, gusto ko pong makipag-usap sa inyo at kay Ramon. Napansin ko pong hindi kayo maayos lately. Agad na tumaas ang boses ni Donna Carmen. Maayos ako, huwag kang mag-imbento. Nilunok ko ang laway. Nanay, nag-aalala lang po ako na baka pinipilit kayong gawin ang ayaw nyo. Isang saglit na namutla si Donna Carmen, tapos bumalik ang malamig na tingin. Kinatok niya ang mesa ng mahina. Sino ang nagtutulak sa akin? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumingin ako ng diretsyo sa mata niya. Si Diego ay nanahimik pero naramdaman ko ang lamig sa hangin. Lumabas si Paolo sa kwarto, sumilip. Kinawayan ko siya na bumalik sa loob. Ayaw kong marinig ng mga bata ang usapan ng matatanda. Sinabi ko ng dahan-dahan, hindi ko gustong palakihin to, gusto ko lang siguradong ligtas kayo. Tumawa ng mapait si Donna Carmen, mata mula takot hanggang galit. Ligtas? O gusto mong sirain ang bahay ko? Magaling ka talagang mag-imbento para kay Ramon. Umiling ako. Hindi po ako nag-imbento, may basehan po ako. Doon na nagsalita si Diego, boses na malambot pero may tinik. Ate Luisa, mali po ang iniisip nyo. Ako po ay umuwi para alagaan si nanay at ang buong pamilya. Kayo po ang laging nagdududa, naiintindihan ko naman po. Tumingin siya kay Ramon, humina ng malalim. Kuya Ramon, siguro po dahil masaya na si nanay sa bagong buhay, lahat po sa akin ay mukhang mali sa kanya. Ang sinabi niya ay parang naglagay ulit ng ideya sa ulo ni Ramon. Nakita ko ang pagbabago sa mata ni Ramon. Tumingin siya sa akin. Luisa, sapat na ba yan? Natigilan ako. Sapat na ba? Hindi yun tanong, desisyon na yon. Pinilit kong hindi manginig ang boses. Tinatanong mo kung sapat na ba ako. Pero ikaw, tinanong mo ba si nanay kung bakit nakalock ang pinto, bakit maraming transfer, bakit parang dalawang mundo ang buhay natin? Ginalaw ni Ramon ang boses. Ano mang gusto ni nanay, karapatan niya yon. Ikaw naman ang gumagawa ng kwento na pinipilit siya. Tumingin ako kay Donna Carmen. Alam kong kung ilalabas ko ang anumang pruweba ngayon, lalong matatakot siya at itatanggi hanggang huli. Dahil sa harap ng anak niya, ang dangal niya, tulad ng inaasahan ko, ang pinakamatibay na sandata. Humugot ako ng malalim. Ayaw kong mapahiya si nanay, pero totoo po, niloloko po siya. Tumaas ang boses ni Donna Carmen. Niloloko ako o baliw ka na? 5 taon ka ng manugang, ganito ba ako kabastos sa'yo kaya kailangan mong gumawa ng kwento laban sa akin? Hindi pa ako nakakasagot ng sumali si Diego, boses na biktima. Nanay, okay lang po, siguro pagod lang si Ate Luisa. Huwag na po nating palakihin, hindi po ako magagalit. Ang salitang hindi magagalit ay parang binibigyan niya ako ng biyaya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay, kuko sa palad. Tumingin si Ramon kay Diego, boses na bumaba hanggang hindi ko na makilala ang asawa ko. Pasensya na po dyan, madalas po mag-isip ng mali ang misis ko. Natigilan ako, hindi dahil sa Daddy kundi dahil sa paraan niya ng pagyuko sa taong nasa gitna ng bahay namin na parang siya ang may-ari. Tanong ko kay Ramon ng mahina. Tinawag mo siyang ganyan, nasaan ako sa paningin mo? Iniwasan niya ang tingin. Huwag ka nang magsalita. Naintindihan ko na. Kung itutuloy ko, lalong itatanggi ni Donna Carmen, at lalong susunggaban ni Ramon ang pagtanggi na yon para paniwalain ang sarili na maayos pa rin ang lahat. Si Diego naman, manonood lang habang nagkakagkitaan kami. Lumayo ako ng isang hakbang, boses na kalmado na nakakagulat. Sige po, kung sinasabi niyong sinungaling ako, tatahimik na ako. Itinaas ni Donna Carmen ang mukha.
Mabuti, huwag kang gagawa ng gulo. Ngumiti ng mahina si Diego, matay dumaan sa akin na parang paalala. Tama yon, manahimik ka na lang. Bumalik ako sa kwarto ng mga bata, isinara ang pinto. Naupo ako sa tabi ni Paolo, nanood sa paglalaro niya ng Lego. Si Nina ay yumakap sa unan at tumawa ng mahina, pero sa loob ko may bakanteng parte. Hindi ako umiyak. Malinaw lang sa akin ang isang bagay, para mailigtas ang taong natatakot, minsan hindi pwedeng hilahin sa gitna ng sala. Kailangan bigyan ng daan palabas kung saan hindi siya mabibisto, hindi mawawalan ng mukha, at hindi makakabalik ang may hawak ng kutsilyo. Kinabukasan, dinala ko si Paolo sa klase ng mas maaga. Malamig, nakascarf siya, habang naglalakad ay nagtatanong, bakit po tahimik ka kagabi, inay? Natigilan ako, hinaplos ang ulo niya. Gusto lang ni inay na tahimik ang bahay para makatulog ka ng mahimbing. Pagkasabi noon, napagtanto ko na katulad yon ng sinasabi ng matatanda para magpatahanan, pero minsan, ang kapayapaang yon mismo ang dahilan kung bakit nabubulok mula sa loob. Pag-uwi, nagluto pa rin ako, naglaba, ngumiti kay Nina. Hindi ko pinakita na nagbabago na ako sa buhay, kapag nahuli ang plano, ibinibigay mo na ang leeg sa kalaban. Hinintay ko umalis si Ramon sa trabaho, at habang nasa itaas sina Donna Carmen at Diego, kinuha ko ang bag, binuhat si Nina at dinala sa kapitbahay para bantayan sandali, dahilan na bibili ako ng gamot para sa anak. Sa totoo lang, pumunta ako kay Jen. Si Dene ay matalik kong kaibigan mula kolehiyo, diretso ang salita, hindi binabaligtad ang katotohanan. Nagtatrabaho siya bilang accountant sa construction company, sanay sa papeles at mga trick, eksakto ang kailangan ko. Nagkita kami sa maliit na coffee shop malapit sa palengke, uri ng tindahan na may mainit na tsaa, plastic chair, at tunog ng buhay sa labas. Pagpasok ko pa lang, kumunot na ang noo ni Dene, mukha kang hindi nakatulog ng 3 gabi, anong nangyari? Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Sinabi ko ng maikli pero buo, biyanan nag-asawa ng bata, nakalock ang 3 palapag, kakaibang pera, narinig ko ang pagpipilit sa pagpirma, at pinakamahalaga, nakita ko ang extra phone na may ebidensya. Hindi ko sinabi ang emosyon, sinabi ko lang ang mga punto para maintindihan niya. Inilagay ni Bene ang tasa, nagdilim ang mata. Hindi na to family matter lang, ito ay manipulation at extortion. Nilunok ko ang laway pero sinabi ko, kapag sinabi ko, sinasabi nilang nagsisinungaling ako. Tumawa ng mapait si Dene, dahil bibig mo lang madaling baligtarin. Kailangan mo ng hindi mababali. Inilabas ko ang cellphone at ipinakita ang larawan ng mga transfer na kinunan ko dati. Tiningnan ni Dene, tumango. Ganyan ang pera kapag may layunin pero hindi sapat ang pera. Ang susi ay sa banta at papeles. Sinabi ko ng mahina, naririnig ko lang. Kinaway ni Dene, naririnig mo lang, madaling itanggi. Para maging epektibo, kailangan malinaw na audio, boses na tama, salita na sa pilitan, at naitala sa tamang sitwasyon. Tumingin ako sa paligid, mga tindera na nag-uusap tungkol sa presyo ng karne, anak na kinakasal. Bigla kong naramdaman na hindi ako nag-iisa. Ang drama sa bahay ko ay isa lang sa maraming kwento ng buhay. Inilabas ni Ben sa bag ang isang maliit na itim na ballpen, mukhang ordinaryong panulat. Inilagay sa mesa. Ito, voice recorder pen. Namilog ang mata ko. Totoo ba yan? Tumango siya. Pindutin mo lang ng 1 beses para mag-start, pindutin ulit para mag-stop. Ikonekta sa computer, lalabas ang file. Kinuha ko, nanginginig ng bahagya ang kamay. Magaan ang pen pero mabigat sa pakiramdam. Dahil alam ko, kapag mali ang ginawa ko, ako ang matuturing na nambibiktima. Pero kung hindi ko gagawin, ako ang lalamunin ng katahimikan. Sabi ni Bene ng matigas, 2 opsyon. 1, wala kang gawin at tanggapin ang pagyurak. 2, gawin mo pero malinis, walang bakas, walang drama, walang luha para sa hustisya. Tumawa ako ng mapait. Wala na akong luha. Tumingin siya ng diretsyo. Mabuti yan, luha ay nagpapalabo lang. Tinuro niya agad sa mesa. Narito ang buton. Subukan mo. Pinindot ko. Sinabi ni Dene, sabihin mo kahit ano. Sinabi ko, Dene, sinusubukan ko lang. Pinindot niya para itigil, ikinonekta sa kanyang phone para pakinggan. Malinaw ang boses ko, kasama ang tunog ng sasakyan sa labas, pero hindi nangingibabaw. Nabalisa ako. Una kong narinig ang sarili kong boses nang hindi natatakot na baligtarin. Nagbigay pa si Bene ng payo na parang pako, huwag itago sa madaling mahalata.
Huwag iyon kapag nag-aaway kayo, hayaan mong siya mismo ang magsalita ng banta. Pinakamahalaga, bigyan mo ng daang makakataka si biyenan mo. Natatakot siyang mawalan ng mukha. Kapag naharap sa anak, itatanggi niya hanggang kamatayan. Tumahimik ako. Tama siya, iyon din ang naiisip ko. Tanong ko ng mahina, paano ko siya mapapayag na makipagtulungan? Tumikim si Berry ng tsa. Hindi mo siya kailangang gawing bayani. Sapat na ang pindutin niya ang buton. Ang taong takot, kahit maliit na galaw ay tapang na. Hinawakan ko ng mahigpit ang pen. Naalala ko ang mukha ni Doña Carmen noong gabing pumasok ako sa kwarto niya, namamagang mata, balikat na nakaikot. Ang babaeng yon ay matalim sa akin, pero ngayon, biktima siya ng isang bagay na marumi. Nang magpaalam, hinawakan ako ni Dene, Luisa, seryoso to, gawin mo nang parang nagbabalat ka ng prutas, hindi basta itatapon ang kutsilyo. Gupitin mo sa tamang lugar. Tumango ako, lalamunan ay namamaga. Naiintindihan ko. Ngumiti si Belen ng mapait. Naiintindihan mo, mabubuhay ka. Malabo, mamamatay ka. Pag-uwi ko, dumaan sa gate ng mas matatag ang tibok ng puso. Wala nang gulo sa isip. May hawak na ako, maliit lang, pero sapat para patahimikin ang bibig ng mundo kapag nagsalita ang katotohanan. Gabing yon, itinago ko ang pen sa hindi inaasahang lugar, sa loob ng sewing kit ko, sa ilalim ng mga kulay na sinulid at buttons na nakatabi. Pagkatapos, umupo ako at tiningnan ang dalawang kamay ko. Hindi ko naramdaman na naging malakas ako ng malakas. Basta naramdaman kong nabawasan ang katangahan. At sa bahay na sanay ng gawing itim ang puti, ang pagiging hindi tanga ay malaking hakbang na para mabuhay. Hapon na yon, umuulan ng hangin. Nagluto ako ng chicken porridge para sa mga bata para mainit ang katawan. Pinatugtog ko si Paolo na mag-color sa loob. Sinabi, bantayan mo si ate sandali, akyat lang si inay para magbigay kay lola. Tumango si Paolo na parang tunay na kuya, si Nina naman ay yumakap sa maliit na unan, matay malabo na. Hindi ako mukhang detective. Nagdala ako ng tray na may mainit na tsaa at ilang hiwa ng orange. Saa ang paborito ni Doña Carmen, mas gusto ng taong mayabang sa mukha ang mga bagay na tama ang ayos. Naisip ko, kung gusto kong makipag-usat sa kanya, kailangan sa daan na pamilyar sa kanya. Tahimik sa ikatlong palapag, bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Doña Carmen. Kumatok ako ng mahina. Nanay po, si Luisa po to, nagdala po ako ng mainit na tsaa. Tahimik sa loob. Pero iba sa dati, narinig ko ang mahinang buntong hininga, parang taong pinipigilan ang iyak. Hinintay ko sandali saka dahan-dahang itinulak ang pinto para makita siya. Nakaupo si Doña Carmen, nakatalikod sa bintana, balikat na nakayuko, kamay na humahawak sa sutla na panyo. Sa mesa, may tambak na papeles na nakaayos ng maayos, walang pulang tali na dati, mas maayos na mas nakakatakot. Hindi siya tumingin, sinabi lang ng walang emosyon. Ilagay mo dyan. Inilagay ko ang tray sa mesa, hinila ang upuan at umupo sa tamang distansya. Hindi ko tiningnan ang papeles. Tiningnan ko ang batok niya, kung saan may ilang puting buhok na hindi na niya natatakpan ng maayos. Sa pagkakataong to, nakita ko siyang ordinaryong babae na lampas na sa kalahati ng buhay, hindi pader. Sinimulan ko ng dahan-dahan, nanay po, pahintulot kong magsalita ng isang bagay, hindi para makipagtalo, hindi rin para mapahiya kayo. Tumawa si Doña Carmen ng tuyo. Ano pang mukha ang iwan mo para mapahiya ako? Parang karayom ang sinabi pero nilunok ko. Alam ko kung sasagot ako ng masama, agad niyang itataas ang depensa. Sinabi ko lang, alam ko pong galit kayo sa akin, pero hindi po ako nandito para humingi ng tawad. Nandito ako dahil nag-aalala po ako. Biglang tumingin si Doña Carmen, namumula ang mata pero pinilit na maging matigas. Nag-aalala sa ano? Sa mawala ang bahay. O sa mapahiya ako ng iba? Umiling ako. Nag-aalala po ako na baka pinipilit kayo ng iba. Isang saglit na namutla siya, tapos bumalik ang malamig na ekspresyon. Sino ang pumipilit sa akin? Gusto mo na naman akong siraan? Hindi ako nakipagtalo sa tama o mali, inilagay ko lang ang katotohanan sa tamang lugar. Kagabi po, narinig ko kayong nagsabi ng huwag mong ipadala. Hindi ko po kailangan aminin nyo, gusto ko lang maintindihan nyo na ginagamit po ang dangal nyo para itikom ang bibig nyo. Hinigpitan niya ang hawak sa panyo, nanginginig ang kamay. Nakinig ka. Tumango ako. Hindi po sadya. Nagising po si Nina dahil umuubo.
Narinig ko po at natakot po ako. Tumawa siya ng mapait pero pilipit. Natakot? Para sa akin o para sa'yo? Tumingin ako ng diretsyo. Para po kay Paolo at Nina rin. Kung lumala to, sila po ang pinakamaapektuhan. Pagbanggit sa mga bata, kumurap si Doña Carmen ng mabilis. Ang kurap na yon ay parang natamaan ang pinakamalambot na parte niya na ayaw niyang ipakita. Pinababa ko ang boses. Nanay po, mas mahalaga pa ang mabuting pangalan kaysa sa damit na maganda. Naiintindihan ko po, nakatira kayo sa dangal. Pero kapag hinawakan na ng iba ang dangal nyo, hindi na yon dangal, goma na yon. Kinagat niya ang labi. Gusto niyang makipagtalo pero hindi niya magawa. Sinabi niya ng halos bulong, ano bang alam mo? Sumagot ako, alam ko pong natatakot kayo. Alam ko rin pong hindi niyo masabi yan sa harap ni Ramon. Kung mas itatanggi nyo, lalong lalakas ang pang-aapi. Kung tatahimik kayo, akala nila sumuko na kayo. Tumingin siya sa bintana, tumulo ang luha pero mabilis niyang pinunasan na parang ayaw niyang makita ko. Hindi ko sinira ang pagtatanggol niya, binigyan ko siya ng espasyo para panatilihin ang kaunting dangal. Kinuha ko sa bulsa ang pen na ibinigay ni Benny, inilagay sa mesa nang hindi itinulak palapit sa kanya, nasa saklaw lang ng paningin. Sinabi ko, hindi po kailangang makipaglaban kayo, hindi po kailangang sumigaw. Pindutin niyo lang yan isang beses. Tiningnan niya ang pen na parang mapanganib na bagay. Ano to? Sagot ko, voice recorder pen po. Kailangan ko lang po ng malinaw na salita niya. Ayaw ko na po kayong pumirma sa takot. Umiling siya ng paulit-ulit, boses na nabibiyak. Hindi pwede kapag nahuli tapos na ako. Sinabi ko agad ng matigas, hindi po kayo mamamatay dahil sa katotohanan, mamamatay kayo dahil sa pagtahimik. Tinitigan niya ako ng malaki. Una kong nakita na tinitingnan niya ako bilang pantay, hindi bilang manugang na nasa ilalim. Nagpatuloy ako ng dahan pero matigas. Nanay po, nangako po ako. Hindi ko po gagawing publiko para mapahiya kayo. Gusto ko lang pong harangan ang daan niya. Kailangan niyo lang pong tanungin ulit ng malinaw para siya mismo ang mag-amin. Nanginginig si Doña Carmen. Itinaas niya ang kamay tapos binaba ulit na parang natatakot na hawakan ang pen ay katumbas ng pag-amin na mahina siya. Hindi ko siya pinilit, hinintay ko lang na siya ang pumili. Matagal, saka siya nagsalita ng parang humihingi pero pinipilit pa ring maging malamig. Sigurado ka bang itatago mo to? Tumango ako. Itatago ko po. Ginagawa ko po to para iligtas kayo, hindi para sirain kayo. Tumingin siya sa labas, umuuga ang kurtina sa hangin. Sinabi niya ng mahina, hindi ko inaasahan hindi niya natuloy, pero sinabi ko ng mahina na parang naglalagay ng upuan para maupo siya. Nanay po, tinuruan niyo po ako na bilang manugang, dapat mapanatili ang kaayusan. Ngayon po, pahintulot kong ipaalala sa inyo, ang tuwid na puno, hindi natatakot mamatay ng nakatayo. Hindi po mali ang gusto niyong maging masaya. Mali po ang pagpayag na gawing bitag ang kaligayahan. Yumuko si Doña Carmen. Sa wakas, hinawakan niya ang pen, hindi malakas, hindi sigurado, kundi parang taong tumatawid sa makitid na tulay. Hinawakan niya ng mahigpit hanggang pumuti ang buko. Walang salamat, walang pakiusap. Sinabi lang niya ng mahina, ngayong gabi, uwi siya rito. Naintindihan ko, iyon ang pagpayag niya sa sariling paraan. Tumayo ako, hindi na nagtanong pa, hindi ko pinilit na magsalita ng marami. Sumagot lang ako ng maikli po, alam ko na po. Bago lumabas, narinig ko sa likod ang isang napakaliit na bulong, halos tunog ng hangin. Luisa, huwag mong ipaalam kay Ramon. Tumingin ako sa kanya sandali. Hindi ko po gagawing masama si nanay. Gusto ko lang po kayong ligtas. Isinara ko ang pinto ng mahina. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi nagulat. Alam ko, sa bahay na to, may nangyaring bihirang bagay, ang biyanan ko, na dating matigas na parang bato, ay hinawakan ang daang palabas. At ang daang yon ay nagsimula sa isang maliit na galaw, maliit na parang pindot sa buton. Gabing yon, pinatulog ko ng maaga si Paolo. Nagkwento ako ng maikling istorya tungkol sa kuneho na marunong tumupad ng pangako para makatulog siya ng mahimbing. Si Nina ay uminom ng gatas, dumikit sa balikat ko saka nakatulog. Umupo ako sandali pa, pinakikinggan ang pare-parehong hininga ng dalawa, sinasabi sa sarili na kailangan kong manatiling gising dahil sa itaas ay parang may paparating na bagyo na walang kulog. Umuwi si Ramon ng huli, pagpasok pa lang sa kwarto ay humiga na agad, walang tanong.
Hindi ako nagsalita, tinitingnan ko lang siya, kitang-kita ang kakaibang distansya na parang mag-asawa kaming magkatabi pero magkaibang pampang ang tinitirhan. Mabilis siyang nakatulog. Uri ng tulog ng pagod at uri rin ng tulog ng tumatakas. Mga alas 11, lumabas ako sa hallway. Hindi ko dala ang recorder pen, nasa kamay na ng taong kailangang pumindot, ang biyenan ko. Ako, kailangan lang manatili sa lugar na maririnig ko at makakilos kung may mangyari. Pinili ko ang landing ng ikalawang palapag, sapat ang liwanag ng dilaw na ilaw para makita ang hagdan, pero sapat ding dilim para hindi mapansin. Sa itaas, unay mahina lang ang tunog ng sa katunog ng pinto na sumara ng mahina, pagkatapos ay katahimikan na parang tubig bago ihagis ang bato. Nakasandal ako sa dingding, basa ng pawis ang palad. Malamig ang hangin mula sa butas ng bintana sa hagdan, nagpapanginig sa akin. Pinakikinggan ko ang tibok ng puso ko, matatag pero malakas. Sinasabi ko sa sarili, huwag kang magpanik, ang panik ay magpapahuli sayo. Maya-maya, nagsimulang bumaba ang boses. Malalim at mabagal ang tono ni Diego, parang nagtuturo. Naisip mo na ba talaga? Sagot ni Donna Carmen ng mahina pero pilit na matigas. Sabi ko na, kapag napirmahan ko na, matatapos na. Tumingin ako sandali sa dilim. Tama nga ang tanong na sinabi ko sa kanya kanina, tinatanong niya ulit para mapilit na magsalita si Diego ng malinaw. Humina ako ng mahina. Tumawa si Diego ng tuyo. Tatanggalin mo? Ang inosente mo naman. Kapag natapos ang pirma, itatago ko pa rin para hindi ka makapagmalaki kahit tumakbo ka pa. Naramdaman ko ang lamig sa batok. Ang paraan ng pagsasalita niya ay hindi ng asawa, para siya ng mga ngaso na tinitingnan ang biktima. Si Donna Carmen ay humagulgol pero sinabi, ang bahay na to dito nakalagay ang altar ni Lolo Bilyo. Pinutol ni Diego ng matigas. Altar o ano, kailangan ko ng papeles. Kapag napirmahan mo na sa pangalan ko, sino mang gusto mong sambahin, sige lang. Ang salitang sa pangalan ko ay bumagsak na parang martilyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang sulok ng dingding. Alam ko, kapag naitalay ang pangungusap na yan, wala nang taka si Diego. Si Donna Carmen ay nagpatuloy na parang namamanhik. Nangako ka hindi mo ipapadala yung sagot ni Diego agad, dahan-dahan at malinaw na parang sumpa. Kung hindi mo pipirmahan, bukas makikita mo ang sarili mo sa internet, sasabihin kong kakaiba. Naramdaman ko ang panunuot sa mata. Ang internet para sa kanya ay kamatayan sa lipunan ng isang babaeng mas mahalaga ang dangal kaysa hininga. Hinawakan niya ng tama ang sakit, pinipigan ng walang kutsilyo. Sa kwarto sa itaas, narinig ko ang paglilipat ng papel. Sinabi pa ni Diego ng malamig, dito pumirma, dito pumirma. Huwag nang umarte. Humagulgol si Donna Carmen. Hindi ko na kaya. Narito na ang tunog ng ballpen na tumama sa mesa ng mahina. Nagdagdag pa si Diego ng asin sa sugat. Pirmahan mo nang mabilis. Kung gusto mong mapanatili ang mukha mo, sumunod ka na lang. Tinanong ulit ni Donna Carmen na parang humahawak sa last straw. Kung pipirmahan ko, papayagan mo pa bang makita ko ng normal ang mga apo ko? Ang tanong na yon ay sumaksak sa akin. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya si Paolo at Nina. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng takot, mas malakas pa rin ang instinto niya bilang lola kaysa bilang may-ari ng bahay. Nilunok ko ang hapdi. Sagot ni Diego ng malamig na parang bato. Kapag natapos mo ng pirmahan, gusto mo mang maging lola ng ganito o ganyan, sige lang. Kung hindi, wala kang magagawa. Matagal na katahimikan, parang habang buhay. Pagkatapos, narinig ko ang malalim na hininga ni Donna Carmen, tunog ng upuan na bahagyang gumalaw. Alam kong nanginginig siya, pero ang recorder pen ay nasa kamay niya. Nagdasal ako sa loob, sana tama ang pindot niya. Maya-maya, nagbago ang tono ni Diego, biglang pekeng matamis. Sige na, kapag natapos, magiging mabait ako. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Muntik akong mapatawa sa pait. Ang mabait na yon ay parang yakap ng taong may hawak ng kutsilyo habang sinasaksak. Tumayo ako ng mahina hanggang marinig ko na lang ang yabag at tunog ng lock sa itaas. Bumalik ako sa kwarto ng walang ingay, takot na magkaingay ang sahig. Pagpasok, tiningnan ko si Ramon na mahimbing ang tulog, mukha na parang walang problema. Naupo ako sa tabi ng crib ni Nina, hinaplos ang pisngi niya. Sa isip ko, paulit-ulit ang mga salitang narinig ko, sa pangalan ko hindi mo pipirmahan, bukas sa internet. Hindi na kailangan ng marami, sapat na ang mga salitang yon para isara ang lahat ng pintuan ng pagtatanggi.
At alam ko, bukas sa sala, hindi na magiging away ng manugang at biyenan. Bukas, magsasalita ang katotohanan ng mag-isa, hindi kailangan akong sumigaw. Kinabukasan, maulap ang umaga, manipis ang araw na parang may alikabok sa bubong ng kapitbahay. Maaga kong pinakain si Paolo, sinabi na maglaro sa kwarto at huwag lalabas sa sala. Si Nina ay binuhat ko, hinalikan, saka isinama sa kapitbahay sandali para bantayan, dahilan na maglilinis ako ng bahay. Ayaw kong marinig ng mga bata ang sigawan ng matatanda. Magulo na ang bahay, hindi na kailangan ng ingay para matakot sila. Mga alas 8:30, lumabas si Ramon mula sa kwarto, buhok pa magulo. Sumunod si Doña Carmen, maayos ang makeup pero malabo ang mata na parang hindi nakatulog. Si Diego ay sumunod din, nakaputing polo, hawak ang cellphone, mukhang relax na parang sa kanya na ang bahay. Inanyayahan ko silang umupo sa mesa ng kape, boses na kalmado. Ngayon po, pahintulot kong magsalita isang beses lang, maikli lang po. Kumunot si Ramon. Luisa, huwag mong mapagod si nanay. Tumingin ako sa kanya. Ako po ba ang nakakapagod kay nanay o may iba? Agad na tumaas ang depensa ni Donna Carmen. Maayos man o hindi ako, hindi ikaw ang bahala. Umiti ng mahina si Diego. Ate Luisa, kalmado lang po. Ano po ba yon, dahan-dahan nating sabihin? Tumango ako. Sige po, hindi po ako mag-aaway. Gusto ko lang iparinig sa inyo ang isang segment. Hindi ko inilabas ang extra phone, hindi ko binanggit ang nakita ko. Pinili ko ang tamang sandata, ang naitalang boses. Binuksan ko ang file na ibinigay sa akin ni Doña Carmen kaninang umaga bago siya bumaba. Nanginginig ang kamay niya nang ibigay, iniwasan ang tingin ko. Isang saglit lang akong tumingin sa kanya para maintindihan, inilagay niya sa kamay ko ang dangal niya. Pinindot ko. Malinaw na bumaba ang boses ni Diego sa sala na malamig, pirmahan mo na sa pangalan ko ang bahay. Kung hindi, bukas sa internet ka. Parang sinakal ang buong kwarto. Natigilan si Ramon, matay ng lalaki. Si Doña Carmen ay yumuko, dalawang kamay na magkahawak ng mahigpit hanggang pumuti. Si Diego ay natigilan sandali, nawala ang ngiti na parang binuhusan ng tubig. Biglang tumingin si Ramon kay Diego, boses na nanginig. Ano yung sinabi mo? Tumayo agad si Diego, binatukan ng mesa. Pinuto. Ginawa yan. Imbento. Nanatili akong nakaupo, boses na pantay. Kung sinasabi mong pinutol, pwede nating ipacheck sa pulisya, maaring i-forensic ang audio at device. Tinitigan niya ako. Binabantaan mo ba ako? Sumagot ako ng maikli. Hindi po banta, sinasabi ko lang kung paano patunayan. Tumingin si Diego kay Doña Carmen, biglang nagbago ang tono na parang asawa. Asawa, sabihin mo nga, pinilit ba kita? Mimik lang ang labi ni Doña Carmen, luha na malapit ng tumulo pero pinipigilan pa rin ang mukha. Tumingin si Ramon sa nanay niya na nanginginig, sa wakas nakita niya ang bagay na matagal niyang iniiwasan. Hindi masaya ang nanay niya. Natatakot ito. Lumapit siya ng kalahating hakbang, boses na bumaba. Nanay, ano po ba to? Hindi agad sumagot si Doña Carmen, tinitignan lang ang sahig na parang nakatayo sa bangin. Alam ko, masyadong mabigat para sa kanya ang magsalita ngayon. Hindi ko siya pinilit. Inilipat ko ang atensyon sa tamang target, ang may hawak ng ebidensya. Tumingin ako kay Diego. Kung sinasabi mong imbento ako, gawin mo lang itong simple para malinaw, mag-log out sa Freenay account mo sa lahat ng device, baguhin ang password ngayon din, ay on ang two-factor authentication. Pagkatapos, umalis ka na. Tumawa siya ng mapait. Sino ka para mag-utos sa akin? Hindi ko binago ang ekspresyon. Ako ang nakaupo sa bahay ko, narinig kitang nagsabi ng sa pangalan ko ang bahay. Kung ayaw mong gawin, pwede kang magsumbong sa pulis, ikaw pumili. Doon na lumapit ng todo si Ramon, tumayo sa harap ni Doña Carmen, boses na paos, Diego, huwag mo nang pilitin ang nanay ko. Ang salitang nanay ko ay parang sampal sa papel na asawa na sinusubukang kunin ni Diego. Tumingin si Diego kay Ramon, matay may galit. Mas pinaniwalaan mo ang misis mo kaysa sa nanay mo. Nilunok ni Ramon ang laway, saka sinabi ng matigas. Naniniwala ako sa narinig ko. Mabigat ang hangin na parang bato. Alam ni Diego na natalo na siya, sinubukan pang magmalaki. Sabi ko lang yon sa init ng ulo, away namin ng asawa. Pinutol ko agad. Anong away ng mag-asawa ang magdadala ng sa pangalan ko ang bahay bilang banta?
Tumingin si Ramon sa akin, una sa maraming araw na hindi galit. Luisa, sigurado ka ba? Tumingin ako sa kanya ng walang sama. Naririnig mo naman kanina. Sa wakas, umupo si Diego nang bigla, nagbukas ng cellphone ng magulo. Ginawa niya ang bawat hakbang na sinabi ko, mukha'y madilim. Hindi ko inalintana ang galit niya, tinitignan ko lang ang screen para masigurado, log out, bagong password, two-factor on. Hiniling ko pa, I delete sa trash, I check ang lahat ng logged-in devices. Nanginginig ang panga niya, labi ay nakakagat. Pagkatapos, binato niya ang phone sa mesa, tumayo. Tapos na ba? Tumango ako. Tapos na. Umalis ka na sa bahay. Isang huling tingin kay Doña Carmen, wala nang tamis, puro galit na lang. Kinuha niya ang susi at lumabas. Tunog ng tsinelas niya sa sahig ay parang galit, pero kakaiba, pagkasara ng pinto, hindi agad ako nakaramdam ng daan. Naramdaman ko lang ang malaking bakante, kung saan dati ay may bigat na pumipiga sa buong bahay. Biglang umiyak si Doña Carmen, hindi yung dramatiko, kundi parang taong nakaligtas sa kamatayan. Si Ramon ay natigilan, labi nanginginig. Nanay, pasensya na po. Hindi ako nagsalita ng tawad. Tumayo ako, nagtimpla ng maligamgam na tubig at inilagay sa harap niya ng dahan. Uminom po kayo, nanay, para makabawi. Sa sala na yon, una kong nakita na nagbago ang takbo ng kapangyarihan, hindi sa sigawan, kundi sa katotohanang tahimik na lumabas, sapat para gawing walang kwenta ang lahat ng pagtanggi. Pagkasara ng pinto, katahimikan ang bumalot sa bahay na maririnig mo ang pagtakbo ng orasan. Si Doña Carmen ay nakaupo pa rin, mukha sa kamay, balikat na nanginginig. Si Ramon ay nakatayo sa tabi na parang bagong gising sa mahabang panaginip, matay pula pero hindi makalapit sa nanay. Ako naman, pagod na pagod pero kailangan pa ring manatiling malinaw ang isip. Nailigtas ang isang tao sa masamang kamay, kalahati lang yon ng laban. Ang kalahati pa ay panatilihing hindi gumuho ang bahay dahil sa mga bitak sa loob. Hinila ko ang upuan, umupo sa harap ni Doña Carmen, boses na mahina. Nanay po, isang tanong lang po ngayon, napirmahan niyo na ba ang kahit ano? Tumingala si Doña Carmen, namamaga ang mata, umiling ng paulit-ulit. Hindi pa natapos. Natakot ako kagabi. Pagkarinig noon, namutla si Ramon. Yumuko siya, boses na paos. Nanay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Humagulgol si Doña Carmen. Para ipahiya mo ako. Para tawanan ako ng buong angkan. Mabuhay ako sa dangal ko, mas mabuti nang ako lang ang magdusa. Ang sinabi niya ay sumaksak sa akin. Ayaw ko sa paraan niya ng pagtrato sa akin noon. Pero naiintindihan ko rin, minsan, ang dangal ay sandata na ginagamit para saksakin ang sarili. Tumingin si Ramon sa akin, boses na mababa. Luisa, pasensya na. Tangang-tanga ako. Tiningnan ko siya sandali, saka sinabi ng diretsyo pero hindi malupit. Mali ang pinuntahan mo. Noong binabastos ako, tahimik ka. Noong pinipilit si nanay, tahimik ka rin. Halos mawala na ang buong bahay. Nilunok ni Ramon ang laway, tumango ng walang kontra. Tumingin si Doña Carmen sa akin ng matagal. Sa pagkakataong to, hindi na siya tumitingin na parang sinusukat, parang may utang na buhay siya sa akin. Sinabi niya nang nanginig ang boses, Luisa, pasensya na. Dalawang salitang pasensya na mula sa bibig ni Doña Carmen, hindi ko inakalang maririnig yon. Hindi ako sumagot ng walang anuman. Sinabi ko lang ang kailangan ko. Nanay po, huwag na pong hayaang hawakan pa ng iba ang inyong leeg. Mula ngayon, dapat malinaw na ang papeles at pera sa bahay. Tumango siya, biglang natakot na parang may naalala. Yung recording, ibibigay mo ba sa pulis? Tumingin si Ramon sa akin, matay may takot at pakiusap. Alam ko ang kinatatakutan nila, hindi si Diego, kundi ang mundo. Ang kapitbahay na mag-uusap-usap, ang kamag-anak na tatawa, ang dangal na ilalabas sa publiko. Sinabi ko ng dahan para maging mainit ang bawat salita. Ayaw ko pong mapahiya kayo. Pero hindi rin po ako tanga na walang pruweba. Huwag kayong mag-alala, itatago ko ng ligtas, para lang kung sakaling bumalik siya. Hindi ko po ipapakalat, hindi ko po ikukwento kahit kanino. Kung manahimik ang lahat, parang walang nangyari. Huminga ng malalim si Doña Carmen, saka muling tumulo ang luha. Napahirapan kita. Tumingin ako sa kanya ng totoo. Maraming beses po kayong nakapagpaghirap sa akin sa mga nakaraang taon. Pero sa pagkakataong to, hindi ko po kayo iniligtas dahil mabait kayo sa akin noon.
Iniligtas ko po kayo dahil ayaw kong lumaki sina Paolo at Nina sa bahay na may bahid na marumi. Yumuko si Ramon. Alam kong masakit sa kanya ang sinabi ko, pero mas mabuti ang sakit na magpapagising kaysa sa himbing na magpapabulag. Mga araw pagkatapos noon, hindi na nilop ni Donna Carmen ang ikatlong palapag. Wala na ring text na maglaban ng damit para sa iba. Mas tahimik siyang gumagalaw sa bahay, hindi na sumisigaw, hindi na sumusuri sa kusina. Si Ramon naman ay nagsimulang gumawa ng sariling gawain, dinala si Paolo sa klase, niliguan si Nina. Gabi-gabi, tinutulungan na akong maglupi ng damit. Magulo ang paraan pero totoo. Isang gabi, umupo siya sa tabi ko sa kusina, boses na mahina. Akala ko dati, ang pagiging mabuting anak ay ang pagsunod kay nanay. Hindi ko alam na may pagkakataon na ang pagsunod kay nanay ay nakakasama pala sa kanya. Sumagot ako. Ang pagiging mabuting anak hindi ibig sabihin pipikit ang mata. Ilang buwan ang lumipas, malamig na talaga ang panahon. Isang umaga, habang nagluluto ako ng lugaw, bumaba si Donna Carmen, hawak ang cellphone, mukha'y maputla. Ibinigay niya sa akin ang screen, nanginginig. Luisa, tingnan mo to. Sa balita online, isang binata ang inaresto dahil sa pagre-record ng video para mag-extort sa maraming babae, may data pa sa cloud, bahagi ng isang sindikato ng panloloko. Ang litrato ng suspect, si Diego. Tiningnan ko ng hindi mayabang o natatawa. Naramdaman ko lang ang gaan na parang nabitawan ang mabigat na bato. Darating ang karma sa sariling paraan. May nagtiis ng kahihiyan para itago ang dangal, pero sa huli, ang kahihiyan ay bumalik sa may gawa nito. Naupo si Donna Carmen nang bigla sa upuan, hawak ang dibdib, humihinga ng malalim. Salamat sa Diyos, buti na lang. Tumango ako. Buti na lang po at natigil natin. Pumasok si Ramon mula sa labas, nakita ang balita, namutla. Lumapit siya kay nanay, hinawakan ng kamay. Nanay, pasensya na po talaga. Umiiyak si Donna Carmen, pero sa pagkakataong to ay mahina na, parang tinanggap na niya. Gabing yon, malamig ang hangin, pumapasok sa butas ng pinto. Habang naglalaan ako ng damit, may mahinang katok sa pinto ng kwarto. Binuksan ko, si Donna Carmen, may dalang mangkok ng sopas na hiniwa-hiwang manok na mainit-init pa, mabango at matamis ang amoy. Nahihiya siyang tumingin sa akin. Luisa, nanay ang nagluto nito. Kainin mo para mainit ang katawan mo. Natigilan ako. Isang mangkok lang ng sopas, pero para sa akin ay parang pangalawang pasensya na hindi kailangang sabihin ng malakas. Tinanggap ko, lalamunan ay namamaga. Mabilis siyang tumalikod na parang ayaw niyang makita ko siyang mahina. Dinala ko ang mangkok sa kwarto, inilagay sa mesa habang natutulog ang dalawang anak. Sa loob ko, ang katahimikan ngayon ay hindi na mabigat na parang lock. Ito ay katahimikan ng taong nakaraang bagyo. Alam na kung ano ang dangal, alam na kung ano ang dapat itago. Sa buhay, mga nakikinig, may mga bagay na akala mo pinoprotektahan mo ang mukha mo, pero sa totoo lang, ikaw mismo ang nagbobokot sa sarili. Mahalaga ang dangal, pero huwag hayaang gawing tali ng pagkakabitin ang dangal mo. At bilang manugang, bilang ina, bilang asawa o anak, kailangan ng hangganan, kailangan ng pagiging gising, kailangan ng isang beses na tumayo ng tuwid para maging tunay na payapa ang bahay. Kung nagustuhan niyo ang kwento, mangyaring mag-like sa channel. Kung may mungkahi kayo, mag-comment po sa baba para mas mapagbuti pa ng bagyo sa pamilya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang dulo. Pagpalain kayo ng kalusugan, kapayapaan at kita-kits ulit sa susunod na kwento. Paalam po!